15 contractors nakakuha ng 100 billion pesos flood control projects mula 2022 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM hinimok ang publiko na magsumbong sa pamamagitan ng sumbongsapangulo.ph. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Dalawang barko ng China nagbanggaan habang hinaharas sa mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. What will happen here is we will continue to be present. We will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights. Child warriors na aresto ng Philippine National Police sa operasyon laban sa Dawla Islamiyah Maute sa Lanao del Sur. Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Maute ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin pag bata ang nakakaharap. Kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain ng Maute. Issue ng confidential funds misuse ni Vice President Sara Duterte muling bubuksan sa 2026 budget deliberations. Lalo pa at parating na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin dahil hindi pa rin nasasagot ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Imported rice nagtaas 1 buwan bago ang 2 buwang import ban. Dahilan ng price increase aalamin ng Department of Agriculture. Ang presyo po natin ng imported rice ay nagkakaroon po ng pagbabago, nagkaroon po ng pagtaas. Sa 25 kilos po, nasa 40 to 30 pesos ang tinaas po na dati pong nakukuha namin ng mas mababa. Philippine Coast Guard vessel sa Baho de Masinloc, target talagang banggain ng barko ng China ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner. Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. Driver ng SUV na nahuling na counterflow sa Skyway hindi sumipot sa pagdinig sa Land Transportation Office. Perpetual revocation ng lisensya ng driver, isa sa tinitingnang ipataw na parusa. Lagi naman pong ino-consider talaga natin dyan because of the gravity of the offense na kanila pong ginagawa. Always naman po yan na yung perpetual disqualifications and revocations is on the table sa mga ganitong klaseng violation po. Lalo po nito, napakadelikado po nung ginawa nung driver na ito. Malacanang, hinimok ang mga lokal na pamahalaan na direktang i-report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anomalya sa flood control projects. PBBM, nananatili ang tiwala kay DPWH Secretary Manuel Bonoan sa gitna ng mga nadiskubring anomalya sa ilang government project contracts. Nananatili pa rin po ang tiwala kay Secretary Bonoan. Hindi naman po siya kasama sa pag-iimbestiga. Pero kinakailangan lang po kasi natin yung mga records na magmumula din sa DPWH. Senate President Francis Escudero itinangging may kinalaman sa isa sa mga contractor na nakakuha ng malaking flood control project sa gobyerno. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagpasa ng panukalang Constitutional Convention para amyendahan ng saligang batas, malaking hamon ayon sa kongresistang nagsusulong nito. Sabi ko nga, magiging mahirap ito. Pero, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Pero may oras pa. If you're worried about the time, I think there is time.
Eroplano ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc sinalubong ng Chinese fighter jet. They experience having been being intercepted by a Chinese fighter jet, J-15 fighter jet. Approximately, it came close as near as 500 feet. And for 20 minutes, it conducted dangerous maneuver with such distance and even above the aircraft of the Coast Guard aircraft at an approximate height of 200 feet above the Coast Guard aircraft. Affidavit ng 12 witness sa kaso ng mga nawawalang sapungero, nawawala ayon sa abogado ng isa sa inaakusahang pulis. So ang tanong namin, paano may evaluate ng DOJ na parehas, patas at equitable, impartial ang mga darating sa kanilang papeles o affidavits na iimbestigahan nila kung kulang ito? 8 Chinese nationals nahuli sa umano'y Pogo Hub sa Davao City. We hour in the evening, mostly daw ito mga lasing, nagsisigawan, and minsan naman may nag-aaway. So they cause alarm and attention to the residents. So they reported to me last Monday. Civil society organizations at budget experts iimbitahan sa 2026 budget hearing ng Senado. Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, charter change at iba pa, hindi papayagang isingit sa budget by CAM. This will allow them to give us their feedbacks, their opinion, their analysis on the budget. Deliberasyon sa 2026 proposed national budget, target ng umpisahan ng Kamara sa Lunes, August 18. Deliberations kick off na po on August 18 because before we were looking at a later date, but now that we have the NEP with us, we would like to start the deliberations as quickly as possible. Mayor Benjamin Magalong planong makipag-usap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga dokumento at ebidensya sa sinasabing mga maanumalyang flood control projects, target makumpleto sa susunod na linggo. I-consolidate ko lang yung mga ebidensya namin at yung mga leads. And then personally, we're going to march to the Office of the President. Mahigit 1,000 reports natanggap ng sumbong sa Pangulo Portal 3 araw pa lang matapos ilunsad. Panukala ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na magkaroon ng lead investigators sa pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly, isinantabi ng Malacanang. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Zero allocations ng ayuda para sa Kapos ang Kita program sa 2026 budget, kabilang sa tatalakayin ng Kamara. Personally, siguro ang masasabi ko, ditong mga nakaraang taon, nakita ko yung naitulong na AKAP sa mga iba't iba naming mga constituency. E-wallet apps. Binigyan ng 48 oras ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mag-unlink sa online gambling platforms. We gave them 48 hours in order to take down the Bagong footbridge nagkakahalaga ng 87 million pesos kapalit ng Mount Kamuning, inaasahang matatapos sa Disyembre ayon sa Transportation Department. Prefab na gato, meaning madali siyang i-install para mabilis. Kasi sabi ni Presidente, masyado nang matagal itong Mount Kamuning, kailangan talaga bigsan na yung kapalit nito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinaimbestigahan ng natenggang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Mahigit sa 200 metro, hindi ginawa. Hindi linagay tapos nasira. Basta't wala na talagang linagay. Pero pag titignan nyo yung report namin, ay dapat completed na ito. Nakalagay doon na inspeksyon na, completed na, walang problema. Ilang Philippine National Police officials na itinalaga sa pwesto ni General Nicolas Torre III ipinare-recall at ipinababaliwala ng NAPOLCOM. Linggo-linggong random drug testing sa Senado nais muling ipatupad. If I'm not mistaken, at least once a week. Hindi naman lahat eh. Pili-pili lang.
Batas na magpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Oktubre, kinwestiyon sa Supreme Court. Ako ay naghain ng isang petisyon sa ating Korte Suprema para ideklara na labag sa saligang batas yung Republic Act 12232 na nagpo-postpone ng halalan ng barangay sa December 1, 2025. At Digital Senior Citizens ID inilunsad na ng Department of Information and Communications Technology at National Commission of Senior Citizens. Kapag ikaw ay umabot na sa edad na 60 at may national ID, otomatikong lalabas na ang iyong Digital Senior Citizens ID. Parang magic, nung nalalabas na lang yon. Papaalala niya na birthday mo pala.